Okay. Ni-remove ko muna yung ano ko. Okay. Live na tayo. Kwan, ending. JJ. JJ pala landing. Live na tayo sa ngayon. Ang ating pag-usapan po ay para sa mga lahing bataan. Diyan po nagsimula yung kalayaan ng bayan ng Pilipinas. Bakit? Kasi diyan po nagsimula ang Bataan Death March. Kaya iangat ko sa inyo ngayon, mga kababayan ko, isi-share ko sa inyo itong aking kausap. At okay, ito siya ang kausap natin, si JJ. Welcome, JJ Zapata. Okay, Magandang gabi po, Attorney. Makibatiin mo sa magandang gabi mga ko natin, audience. Si Bernard Magtibay. Si Argo. So, yung isa kanina si Kay Kubaro. Yung maaga pa si Kay Kubaro. So, mga 10 audience na tayo ngayon. At ina natin mag-aangat ng konti. Kwentuhan muna tayo. Ngayon, ang pag-usapan natin ay itong pabahay ni Kwan. Pabahay ni PBM for PH. Yan ang may binibenta galing sa Barangay Pinunot sa Dinalupihan. At katuwang pa dito yung mga opisyal ng Bataan, ha? Bastos naman yung mga opisyal ng Bataan yan. Hindi niya inalagaan yung kanilang mga kwan. Huwag nyo na iboto yung mga Garcia na yan, ha? Hindi, kampanya natin, kumampanya tayo laban dyan. At huwag na magpaapi mga taga-Bataan. So anyway, ito na nga, pwede natin mag-umpisa siguro. Mga kababayan ko, pag-usapan natin ang kawalang kalintikan na nangyayari. May pabahay po si PBM sa 4PH niya, 4P. 4P pabahay ng 1 million houses a month. Kahit isa, wala pa akong nakita. Nagka-lintik-lintik na. May impis ni Sara, wala pa rin tayong nakita. Nagka-crisis sa Iran, wala pa rin tayong nakita. Anong klaseng kuan ito? Mga taga San Joaquin, Iloilo, maayong gabi sa inyong tanan. Rogto sa Kalinog, kag sa Lambunaw, mayad nga gabi kaninyong tanan. Maayong gabi sa tanan ng Ilonggo, maayong gabi sa tanang Cebuano. Speaking, apil na ang buhol o asa nigikan ang akong asawa. Mga taga Cebu, mga taga Samar, Leyte, Biliran, maupay nga gabi. Maray na banggi sa mga Bicolano. Naimpagrabim sa mga Chabacano. Ilocano. Sa mga Chabacano, buenas noches. Sa mga Kabalenko, maya pabingi. Sa mga diyan sa Pangasinan, malapit sa Bataan, ay Masantos Yalabi. Ito ngayon, yung mga taga-Barm, mga Maranao, mapia magabi sa inyo langon. Mga pakat, mapia magabi. Sa mga tausog, maray may naat. Sa mga Surigao nun, maradyaw, gaduyom sa inyo hurot. Sa mga taga-Butuan, taga-Agusan, daghan akong kaila diha, mga taga-Buena Vista, mga taga-Bayugan, sila sa Talacogon, sa Esperanza, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi sa mga kurakot ninyo congressman. Si Congressman Plaza, si Congressman Joboy Aquino, si Congressman sino itong isang kalimutan pangalan ng ibang congressman, puro naman magnanakaw. So anyway, maganda gabi lahat ng mga magnanakaw na nakikinig ngayon. Ipakita po namin ngayon kung paano magnakaw itong isang nagngangalang Attorney Elmer C. Attorney Elmer TC. Kasampan nyo ng kaso ng disbarment, patanggal ang titulo niya na abogado kasi nangagaw ng lupa eh. So, ang kasabot niya, yung abogado niya, si Attorney Moirong. Attorney Moirong, kung kumuha ka naman ng kliyente, yung hindi land grabber.
Ngayon, napag-usapan natin, ito kasi si Attorney Elmer C. ay nang-agaw ng lupa, may bitbit after how many years, Kung titingnan mo, anong taon ba yung titulo niya? Kailan doon siya nagkatitulo? Anong ka, maalala mo? 19? Di mo nakita? Mga 1950s ba? Ang bottom line, nagpakita lang siya doon nung meron na siyang proyekto called Laguna Corporation ang dinalang pangalan. May iba pa siyang pangalan, maraming korporasyon. Puro lahat fly by night. Paano naman magkaroon ng lupa ang taga Laguna sa Bataan? Ibig sabihin, pinabayaan yung mga taga Bataan, inaapi-api ng panahon. At ang taga Laguna nagkaroon ng lupa sa Bataan. So, yan po ang nangyari. Lumabas po ngayon, na-research ko na po yan. At lumalabas po sa research ko, yung titulo po nila, JJ, na pinapanghambog nila ng titulo nila ay spurious o peke. Bakit peke? Unang-una, ang mga lupa dyan sa barangay Pinulot, Dinalupihan, ay pwede lamang ipamigay ng pamahalaan nung kung kailan na aprobahan ang survey na tinatawag na survey na cadastral survey. So, mga 20, ano yun ang na-aprobahan? 2090? 1990 or kailan ba? 2010? 2010 ang na-aprobahan, di ba? Ang cadastral survey. So, kung 2010 inaprobahan ang sa cadastral survey po, ladies and gentlemen, ay dapat ninyo pong malaman na magkaroon kayo ng kaalaman sa batas. Ang pag-aproba ng cadastral survey na tinatawag, yun din po yung PETSA kung kailan pwede nang applyan ang mga lupa na tinatawag namin yan na alienable and disposable. Alien? Alien. Alien. Alien talaga si Elmer C. na yan. Hindi naman taga Dinalupihan yan. Bakit nagkalupa dyan? So, ibig po sabihin, sertipikado na po ng Department of Environment and Natural Resources at naipresenta na namin sa korte yung taga DENR na taga Senro na siya mismo nag-certify na ang lupa na pinag-awayan ay nagiging bukas lamang sa aplikasyon sa mga mamamayan para magiging pag-ari sa pamamagitan ng pag-apply ng patente. Ang patente maaari pong sales patent na bibilhin nila mula sa pamahalaan. Maaari din naman free patent na kailangan meron kang 30 years na pwesto sa lupa na bago mo agawin, bago ka mag-apply. Hindi agawin, apply. Tapos, within 120 days ay ipoproseso yan ng Senro. Ngayon, pag iniproseso ng Senro, 120 days, ang mag-approve niya na ay Penro. So, ang Senro po ay parang, tawagin natin, parang mga customer service. Kung papasok ka sa hotel, check-in ka, yun ang harap sa iyo, yan pong Senro, papel nila. Bagkus, despite the testimony in court of that official from Senro, who is now the acting Community Environment and Natural Resources Officer, ay may nang-agaw pa rin, diba? So, paano magkatitulo ang tao kung ang PETSA, kung kailan binigay ang titulo, kung titignan mo ang kanyang titulo, nakapetsa na ibinigay, wala pa yung cadastral survey na aprobahan. Hindi pa na-aprobahan. So, tandaan nyo yan. Kapag hindi pa aprobado ang cadastral survey, hindi pwede mag-apply, hindi pwede magkaroon ng titulo ang lupa. Pero ito po ang nangyari sa ngayon. At nakuha kanila kasi ang problema sa sistema ng panlupa ng rehistrasyon natin, marami pong mga kurakot nung araw pa. Sinisingit, gumagawa-gawa ng titulo. May mga, nung araw kasi, ang lahat ng Register of Deeds ay mga hawak na blank papers na titulo. So, ang gagawin nila, ang wala lang sa kanilang hawak ay yung tinatawag na Original Certificate of Title. Pero yung TCT, Transfer Certificate of Title, yan ang hinahawakan dati ng mga Register of Deeds. So, ang gagawin nila, kung gusto nila mandaya, lagyan na nila technical description
At kung ano-ano gagawin nila pagkatapos pirmahan ng Register of Deeds na kunwari dumaan sa proseso. The only way, ang proseso pa ng pagtitulo, dalawang pamamaraan. Ang unang pamamaraan ay mag-apply ka sa korte at ang korte ay magdesisyon, titignan ng korte kung alienable and disposable na bang lupa, na survey na ba, wala bang ibang nang-apply, at ikaw lang ang meron, patunayan mo na 30 years ka na kung free patent ang apply mo. Yan. So hanapin ang korte yan, patunayan mo yan. Ang pangalawang pamamaraan ay yung a-apply ka direkta sa Department of Environment and Natural Resources. Mamili ka. Sa ngayon, ang pwede mo lang applyan ay 3. Pwede kang mag-apply ng una, free patent. Sabi ko kanina, kailangan ipatunay mo 30 years ka na sa nakaka-okupa sa lupa na walang iba kang kalaban kundi ikaw lang. At wala pang titulo ang lupa na inuukupa mo. Pangalawa, patunayan mo rin na ikaw ay Pilipino. Patunayan mo rin na pag meron ka nun, wala nang ibang kalaban, ikaw lang meron, apply ka, within 120 days, aprobahan niyang ng Department of Environment and Natural Resources. Ngayon, kung kulang ang iyong pag-ukupa, may less than 30 years, ang gagawin mo na lang, mag-apply ka, babayaran mo. Bibilhin mo ang lupa sa gobyerno. Wala namang problema pag bibilhin mo, mura lang kasi ang presyo ng gobyerno. Okay? Binigyan ko na kayo ng leksyon. Ngayon, ipapakita ko yung report ng Billionaire News Channel kung saan ang lupang iyon na tinutukoy natin na kung saan itinayo ang mga pabahay ni BBM na mga nilandgrab pala, ninakaw palang lupa. So, huwag na kayong bumili dyan. Kasi magkakaso ito silang JJ, kawawa lang ang mga taong bibili dyan. Wala silang papuntahan. Kaya sa ngayon pa lang, winawarningan na namin, huwag kayong bumili dyan. Okay? Okay, ipakita muna natin. Ipagsalita ka muna, JJ, bago natin ipakita yung Billionaire News Channel. Sige. Magsalita ka muna, JJ. Magandang gabi po, attorney. Magandang gabi po. Sige. Okay, si Teacher Mark Reacts. Interesado ito kasi malapit na sa inyong bahay niya. Ate Imar, yung natalong tumakbo bilang vice gov nila. Yan dati ang pinaglalaban, issue ng land grabbing. Ngayon, ay dami-daming land grabbing dito sa Bataan. Para na rin sa Pampanga ito, sa Tarlac, hindi nagkakaiba eh. Sambales, ganoon din. Pangasinan, dami rin. So anyway, this is one big problem na kung ako ang tawagin natin, kung ako ang LRA administrator, babaguhin kong sistema para matanggal ang mga yan. So anyway, papakinggan muna natin ang balita ng Billionaire News Channel patungkol dito. Sana ba yun? Dali lang, hanapin ko lang muna. Ito para sa iyo eh. Bubuksan ko muna. Nasa iyo. Ito, i-play natin. Dali lang. Stop ka muna, Corina Sanchez. Stop ka muna. Yan. So, ipakita ko muna sa screen. Para i-play natin, manood ka. Ito po yung lupa na yon na ginagawa ngayon. Nang agaw sila. Pati may mga bukal pa dyan, may mga sapa, tinabunan nila ng lupa. That is a criminal act. Ito ngayon, pakinggan natin. Di na raw malaman ng mga magsasaka sa Bataan kung saan pa idudulog ang issue ng land grabbing sa lugar. Sa halip daw kasi na kampihan sila, mga developer pa mismo ang tinutulungan umano ng LGU.
Narito ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Tinatayang 2,500 hectares na lupain na sakop ng Barangay Pinulot, Naparing at Happy Valley sa Dinalupihan, Bataan ang umano'y inaagaw mula sa mga magsasaka ng mga investor gaya ng Laguna Land Corporation, kasama rito ang nagngangalang Attorney Elmer Tansi na isang real estate developer. Ayon sa mga magsasaka, 1900s pa nandito na ang kanilang mga ninuno. Dati itong taniman ng kasoy, niyog, langka, mangga, kape, kakao, guyabano, sampalok at marami pa. March 2020, puwersahan daw na pinaalis ang mga magsasaka at binuldozer ang mga pananim. Maging ang falls at creek na nagsisilbing irrigation dito ay tinabunan umano ng lupa. Nirapo nila yung mga bakod, tanim, Yan, pati po yung mga patanim ng PCA na coconut, pinasira din po nila. Nagkaroon na po ng landslide dito sa Barangay Casabulita, natabunan po yung mga pabahay doon sa baba. Nagreklamo na po yung mga tao, hindi pa rin po sila tumitigil hanggang ngayon. Sa kabuuan, ang lupain ay idineklarang public land na dapat ipinamamahagi sa mga residente na nagsasaka rito sa loob ng 30 years. Kaya't ipinagtataka nila kung bakit nakukuha o nabibili ng private companies. Sumangguni sila sa DENR pero wala raw silang napala rito. Sabi niya po, titled na po, magpag-file na lang kami sa court. Ayun po yung sabi. Pero ang sabi naman po ni sa DNR, hindi, public land pa yan, pwede nyo pang applyan. Bari po sa loob ng government ng DNR, nagkakaroon ng conflict. Isa po kasing may interest, saka isa pong tumutulong sa mga magsasaka. Isa naman po nag-i-interest para magkapera doon sa pagbenta sa mga lupa na magsasaka. Sa Barangay Pinulot, napanalunan na ng mga magsasaka ang civil case sa land dispute dito. Nag-file ng motion for reconsideration ang mga umaangkin sa lupa. Pero sa kabila nito, nagpapatuloy ang isinasagawang construction at development sa lugar. Tahasan tuloy na sinabi ng mga farmers na ang LGU mismo kasi sa pangunguna ni Mayor Hernan Santos ang tumutulong sa mga developer at hindi kumakatig sa mga magsasaka. Reklamo po kami sa barangay, ang sabi naman po ng barangay, di raw po nila sakop yung usapin sa lupa. At di rin po umaaten yung mga nagkiklaim ng lupa ng Laguna Land Corporation, di po umaaten sa barangay. Iba-iba rin ang dahilan na ibinibigay sa mga magsasaka na ang lupain daw ay i-convert na Authority Freeport Area ng Bataan, Woodland Ecozone, Woodland Residences, Dinalupihan Green Residences, Dinalupihan Agrotourism. May nagsabi pa na ang itatayo raw rito ay pabahay ng gobyerno sa ilalim ng 4PH. Hindi na malaman ng mga farmers kung ano ang totoo dahil wala silang natatanggap na formal na abiso patungkol sa lupaing ito. Umabot na rin sa puntong gumagamit na raw ng dahas ang mga developer sa mga magsasakang lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa. Kung ang mga lupaing ito, kasama na ang nasa barangay Nambog at Balsik sa Hermosa, Bataan na naiulat ng BNC kahapon, ay naibenta na nga sa mga dayuhan, negosyante o developers, saan napupunta ang napagbebentahan ng mga ito. Abangan ang tugon ng Department of Agrarian Reform at DENR hinggil sa issue. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Okay, yan ang yan ang nakita natin. Ngayon ibalik ko si JJ. JJ, nandiyan ka pa? Nawala na ata si JJ. Tawagan ko. Ay. Yes? What magic is that? Magic flying. Yes. Yes, magic flying. Bukas ulit, Jay. Bukas ka ulit. Nawala ka. Bakit ka umalis? Hindi ka dapat umalis. Kasi nagpalit lang kayo sa screen. Pinasok ko yung Billionaire News Channel. Ngayon ikaw naman ipasok ko. May na signal? Di bale. So, iyan ulit si JJ, no? Si JJ yung nagsalita kanina. So, dahil po sa lumabas na yon ay kinasuhan siya ngayon ng libel, cyber libel. Kinasuhan siya ng cyber libel dito sa Manila City. Nagtataka ako bakit sa Manila City. Bakit sa Manila City? Unang-una sa jurisdiction, Miss Attorney Moirong, sa jurisdiction, wala na. Tumba na kayo.
Bakit saan ba sinasampa ang mga kasong libelo? Una, isasampa mo yan kung saan yan na-publish. Kung saan inere ng Billionaire News Channel. Saan mga opisina ng Billionaire News Channel? Wala, hindi natin alam. Pero bago nila kasuhan kayo, kailangan kasuhan din nila ang Billionaire News Channel, hindi lang ikaw. At ikaw ay in-interview lamang ng news channel. So bakit kanila kakasuhan sa Manila City? Ano ba yan? Hoy, Attorney Moirong, ano ba yung pinagkagawa mo? Pangapi sa mga tao. Grabe kayo, diskarte nyo, natalo na nga kayo sa kaso. Tapos ito, ang karapatan nila ni JJ Zapata family ay ganito po yun. Ang kanilang pinanalo sa korte na pinanalo namin ay nanalo kami sapagkat kayo ang inyong titulo ay walang kwenta. Ang teorya namin sa inyong titulo, Miss Attorney Moirong, na abogado ni Attorney Elmer C., ay kung titingnan mo, yun ay ginawad daw, binigay daw ng gobyerno sa panahon na wala pang approval ang dinalupihan na kadastro. Sa batas po ng kadastro, saka pa lang ang magiging alienable o disposable ang lupa kung naaprobado na ang kadastro. Sa makatwid, walang ibang titulo dyan na magkaroon ng edad na mas matanda pa kaysa edad ng kadastro na survey. 2010 ang kadastro, kaya dapat ang mga titulo dyan ay hindi lalampas ng 2010. Ang titulo nila 1900s pa. So kaya ngayon ay piki na yan. So anyway, ang hindi natin alam ngayon bakit ka kinasuhan ng libel sa Manila. Anyway, kung pag-usapan natin ng libel, saan ba dapat sinasampa ang libel? Sabi ko kanina, kung saan pinalabas. Kung pinalabas yan ng Billionaire News Channel sa Manila, pero dapat kasama ang Billionaire News Channel na kakasuhan nila. Pangalawa, pwede sila kumaso sa lugar na kung saan ginawa ni JJ ang paglalibel sa kanila. Saan ka ba in-interview? Sa Bataan? Dapat sa Bataan sila magsampa. Ngayon, kita naman nakikita sa drone na sa Bataan ka. Bakit hindi sila magsampa sa Bataan? Kasi natalo na sila sa Bataan, Office of the Prosecutor. Kaya doon sa Maynila. Yung isa pang pwede nilang pagsampahan ng kaso ay kung saan nagkaroon ng damage. Si Elmer C. Saan ba siya nagkaroon ng damage? Taga Bataan ba siya? Di ba taga Laguna siya? So yan po mga tinatanong ko, mga teknikalidad na bagay, pero sapat na dahilan para ma-dismiss ang kaso nila laban sa iyo. Ang hindi ko rin lang alam, baka may iba pa silang kinasuhan. Anyway, ang tingnan natin sa aspeto na may merito. Ang una, may merit ba ang kaso ng Laguna? Ang teorya ng kaso nila libel ay sinungaling ka sa iyong mga sinasabi kaya ka kinaso ng libel. So, kung ano man kasinungaling ang sinabi nila doon, ay titignan natin, hindi mo pa naman natanggap ang kopya ng kaso. Kaya, ito na lamang ang siguro ang gusto ko lang ipakita to sa lahat ng mga taga-Bataan na may isang pangyayari dito sa Barangay Pinulot, sa Dinalupihan, na kung saan meron diyang Elmer C. na nangapi ng agaw ng lupa. Ang kanyang titulo po ay sigurado po ako na hindi na to nanggagaling sa inimbento na sa panahon ng araw na yun. So kung ganon, ang mangyayari, anyway, maghanda ka kung kailan matatanggap. Ano pa bang ibang development na nangyari mula nung umiri ka sa kwan? Mula nung lumabas sa Billionaire News Channel ang iyong balitang yan. Ano bang ibang nangyari maliban sa natanggap mo na appearance ni Attorney Moirong na bilang abogado ni Elmer C?
Ano pa iba? Yung nangyari po yung tuloy-tuloy pa rin yung development doon sa area, yung Sa ngayon? pagbo-bulldozer, pag-aquare. Okay. So ngayon, pinasa mo naman dito sa akin yung tinatawag na mga litrato at video ng ginagawa nila. Ilalabas natin ngayon para makita ng makita ng mga tao. Siguro ma-out ka muna sa aking screen, pero ipalabas na muna natin itong mga ginagawa nila. So ano bang ginagawa ng mga gobernador ang mayor diyan? Sabi mo, mayor kakampi sa kalaban. So ipakita ko itong isang itong video. Ipakita ko muna ma-out ka. Hindi bale. So, ipakita natin itong video na isa. Yung mga binigay mong video din sa akin patungkol sa mga ginagawa nila. Yan. Ito, tingnan nyo. Yan po Yan ang lupang yan Pinagbubuldos sila. Ito mga sakahan, mga Tinatabunan ng taniman nila ni JJJ. Yan po tinatabunan na correct. Ito naman yung daan papunta sa pool. Yan nakita ninyo. Okay, may iba pa. Ipakita natin yung mga nauna pang paggawa nila, no? Di ba? Nung pangagaw pa lang. Grabe, ang lamang sa Pilipinas talaga lagi yung may pera. Yan, no? Nakita ba ninyo yan? Yan yung mga litrato nung una na nakita niyo naman sa Billionaire News Channel, yan din. Yes. Okay. Sino pag iba? Ano pa bang iba? Ipapakita ko ibang documents eh. So anyway, ikwento ko na lang po. May muntik pa matay pang tatay ni JJ dito. Kasi mga gwardiya ni El Mercy at mga tauhan niya ay sinugod. At ang sinugod, hinandusay ng na kung ano-ano. Buti na lang magaling dumipensa ang tatay niya, 70 plus years old na, no? Ilang taon ba tatay mo? 60 plus. Ang kalaban niya, matipunong lalaki pero natalo pa. Yan ano yun ang busis nito? So yan, pa sa early stage pa yan, hindi pa nakuha lahat. Yan ang sa Pinulot, Barangay Pinulot, Dinalupihan. So anyway, balik tayo, mag-usap tayo. At least nakita na nila kung ipasok kita sa screen ulit.
Yan. Ayan, ito si JJ, no, ang pag-usapan na natin very short kung ano nangyari dito para maintindihan nila. Sa ngayon po, bibigyan ko kayo ng lecture, konting lecture tungkol sa palupa, batas ng palupa. Ang sinabi ko kanina na ang lupang pinagawayan, ang kalaban nila may titulo na hinahawakan. Kaya nga dahil sa hawak nilang titulo, yan ay nakapag-bulldozer sila doon, gusto ng paggawa ng kung ano-ano mga paggawa. Nakasama dyan, ipagawa nila yung 4PH na pabahay ni BBM. So ano mangyari ngayon sa 4PH na pabahay ni BBM at ang iba pa na mga tao kung bibili sila ng lupa dyan? Pag sagsampa na kami ng kaso, ano mangyari sa kanila? Hindi na nila maisasangla ang lupa nila. Walang bangko na tatanggap kung lalagyan namin ng adverse claim yan. Ganon po ang isang pinakamababang magagawa ninyo kahit wala kayong pera pang kaso. Gumawa lamang kayo ng adverse claim at ipatatak sa likod ng titulo kung ikaw ay may hinahabol na titulo. So ngayon, ang gagawin namin ito, gagawa kami ng adverse claim muna. Siyempre, nag-iipon ba sila ng pera pang sampa sa filing fee sa korte. At ipa-adverse claim namin yung titulo na ginagamit lang, although piki yung titulo na ginagamit nila. Sinabi ko na piki sapagkat in-explain ko na kanina. Kasi kung titingnan mong titulo nila, nakalagay dyan sa ilalim kung kailan iginawad. Kung iginawad dyan sa panahon na wala pang declaration alienable and disposable, ay hindi magiging valid ang kanilang titulo. Kaya yan ang magiging habol natin sa kanila. Ang lamang sa nang nila pera, marami silang pera. So, winawarningan natin ngayon kung sino man ang nakakaalam nag-aalokan, bibentahan ng mga sabi ginagawa ng mga lupa, mga socialized housing, kung ano, huwag kayong bumili dyan. Kasi yan po ay pag-aari na ng mga pamilya sa pata. Hindi pa pumasok niya mga Laguna Corporation dyan. Hindi pa nakita ang kanilang bulldozer, matagal na nakatira yung mga kausap kong ito si JJ. Tatay niya nandyan. Mga kapatid niya nandyan. Sila nagtatanim ng puno dyan ng niyog. At ang pagtanim nila ng puno ng niyog ay kinakausap sila ng Philippine Coconut Authority. Binibigyan sila ng mga binhi ng niyog at itinanim nila. Kasama sa mga itinanim nila malalaki ng niyog, ang binuldoser ng mga gagong yan. So ngayon, na nangyari dito kung bakit sila nakagalaw, siyempre may pera. May gamit na titulong piki. Nag-apply ngayon ng tree cutting permit. Gamit yung titulong piki. Alam mo naman, pag mapantahan mo ngayon ang mga opisyal ng bayan natin, ay total may titulo naman. Hindi na nga. Alam niya, may record na siya. Ha? Yung taga-DENR ang nagbibigay ng permit para mamutol ng puno. At ang DENR, titingnan na sino ba may-ari ng mga puno. Makikita nila kung sino may-ari ng titulo, kung saan nakatayong puno, yan ang pinipresume na may-ari ng puno. At kung titingnan nila ng titulo, 2 plus 5. 3. 5. Kung makikita nila ang titulo, alam ng DENR kung piki o hindi ang titulo. Kaya yan ang babaguhin kong batas. Kung ako'y magiging administrator ng Land Registration Authority. Basta may titulo na ipinapakita na ang petsa ng pagkabigay ng titulo ay mas luma pa kaysa petsa kung kailan ibinigay o ginawad ang cadastral survey, ay automatic fake yan. Ganon din ang gagawin kong batas dyan sa Land Registration Authority. Mabuti na nga lang ito ngayon, bandang huli, panahon ni Noynoy Aquino, binago ang sistema ng pag magrehistro ng lupa sa LRA. Ang ginagawa dati, JJ, kung magparehistro ka ng lupa, nakabili ka halimbawa ng lupa, hawak mo ang titulo ng pinagbilhan mo, isuko mo yan sa Registry of Deeds at papalitan ng bagong titulo na nakapangalan sa iyo. Ganon ang proseso.
Pero noong araw, pag pumunta ka sa Registry of Deeds, hawak na ng Registrar of Deeds ang kopya ng mga titulo. Hawak na nila ang mga blanco ng titulo na isa dyan, kung nakabili ka, ibigay sa iyo, kukuha ng isang blanco, tataypan. Magtatype ka ng certificate of title number. Lahat ng entry, ilalagay. Ganun ang mangyari. Nang ibig sabihin, may ready na sila na titulo na kopya. Pero sa panahon ni Noynoy, binago na po yan. Ang sistema na po sa ngayon ay, pag makabili ka ng lupa, punta ka sa, isuko mo yung titulo ng pinagbilhan mo, at pag nasuko mo, bayad ka ng mga lahat ng dapat bayaran, babayaran mo capital gains tax kung binili mo yan para sa buwis at documentary stamp tax, pati notaryo publiko, pati transfer tax mula sa city, bayad sa city o di kaya sa probinsya. So, pagkabayad mo na, ay isa ka palang magpatitulo ka na ngayon. Sa ngayong panahon, dadalhin mo sa Registry of Deeds, pabalikin ka pa mga 2 linggo hanggang 1 buwan. Bakit? Kasi ang sistema sa ngayon, pag nagpatitulo ka, magkukuha ka ng titulo mo, isuko mo yung titulo ng pinagbilhan mo, tatanggapin yan, sasabihin sa, sir, balik ka na lang mga 2 weeks. Bakit? Ang sistema po kasi ngayon ay ganito, para wala nang dayaan, i-encode muna nila sa computer nila, scan ang lahat ng papel, ipadala sa central office sa Quezon City, sa Land Registration Authority. At ang maggagawa ng titulo ay ang LRA at i-email ngayon papunta sa local na Registry of Deeds. At kung dumating ng email, i-print out nila, yun na ngayon ang bagong titulo. Kaya hindi na pwede makadaya ngayon. Kagaya nung araw, dinadaya lang nila. So this time, ang remedyo sa kaso ninyo is magsampa ng kaso na ipadeklara mo null and void ang titulo ng kalaban mo. Sapagkat ang rason mo kung bakit peke, ang kanyang petsa ng pagkabigay ay mas matanda pa kaysa petsa na kung kailan inaprubahan na pwede nang ipamigay. So, yan lamang masabi natin. Huwag natin magpahaba. Babalik na tayo kung mayroon pang development. Okay, ano pang masasabi mo, JJ? Wala ka tayong sound eh. Pakimute. Nakamute ka. Maraming salamat po sa pagtulong dito sa Barangay Pinulot na Lupian Bataan sa mga magsasaka. Manawagan ka nga kay Mayor. Anong pangalan? Ang pangalan ng Mayor dyan? Manawagan sana ako kay Mayor Herman Santos o Tong Santos. Okay. Sana mapatigil niya yung mga sumisira ng kabundukan dito sa Lupian. Hindi man lang siya. Kasi sa kanya rin bagsak yung problema nito darating na tagulan. Ang problema kasi kay Mayor, hindi siya nangungonsulta sa mga tao dyan kung may mga proyekto para malalaman niya ang totoong istorya. Maaring inosente siya, hindi niya lang magkwento. Pero hindi yan rason para hindi mo asikasuhin na dapat nasa tama ang lahat ng paggalaw. Bakit niya binigyan ng business permit, Aber? Yan ang unang tanong doon. So, ladies and gentlemen, hanggang dyan muna tayo ngayon. At maraming salamat po sa inyo. At magtatawag lang ko si Argo. Grabe talaga si BBM. Super kabatan. Project ni BBM yan. For PH. Ang style kasi ni BBM ng proyektong pabahay. May proyekto tayo marami-rami. Milyon-milyon. Tatawagin niya ngayon ang mga paborito niya, kontraktor, mga developer. Sige, pag-ati-atihan ninyo. Kikita pa rin siya. Kalahin mo. Saan ka makakita ng presidente? Ganon. Dapat ka libre na yun sa mga tao kasi pantao yan. Socialized housing finance yan eh. Okay. Si Ara Sausa, magandang gabi. Felix Minsalavas. Sir Idol, sino ang may kagawan? Admin ba? Admin na kani mga tauhan ni BBM. Ben Reclamador, Romel Bengson, talamak ang kawalanghiyaan ng mga land grabber at ilang mga protector sa mga opisyal ng gobyerno. Naimbag rabi, tirador, o nag-imbag rabi, kada kayo amin.
Delphin Torres, salamat sa mga paliwanag para maintindihan ng mga nakakarami. Mabuhay ka, attorney. Teacher Marquez, lack of jurisdiction. Pyra Lucas, kailangan maimbestiga ang budget ng PAB. Pwede kay, bakit pa para sumasali para ito yung APAB, no? Bakit pa naging inasali kayo sa APAB? At tapos, Genciano Pilayo, babahay, may bayad yan. May bayad ka, lahat bilhin, walang libre. Polycarps Mirasol, kawawa, halaga, 2020 pa yan. Grabe mga Duterte admin. Hindi naman kasama ang Duterte admin dito. Ano ka? Policarpio Mirasol, dinadamay mo Duterte dito eh. Pabahay ni BBM yun eh. Ninang yan, kawawa naman ang may-ari ng lupa. Policarpio Mirasol, lumaban kayo ng patas. Lumaban sila ng patas. Kabisado ko po itong kasong ito kasi kami humawak ng kaso nila. Kabisado ko pang lupa na ito. Policarpio Mirasol, inuto mo naman. Anong inuto? Kupal ka talaga. Teacher Mark reacts, natalo tumakbong bilang vice gov. Dila, dyan. Sino bang tumakbong vice gov dyan na natalo? Yan dati ang pinaglalaban, issue ng land grabbing. Ngayon, himod tumbong na kay Anticlear at BBM. Sino kaya yun? Sino ba tumakbong vice gov dyan? JJ, sa inyo. Si Bet Santos po yung gobernador namin na vice governor ng lumaban. Sino si? Bet Santos po. Bet Santos. Himod daw yung puwit sa kayo, no? Sa tumbong ni Anticlear eh. Mimi Authority. Tingnan mo na how things could change, no? Dati kakampi mo, ngayon iba na. Mimi Authority. Bernard Magtibay, mabuti na lang may sarili kayong kaso, abogado na lumalaban para sa inyo. Natalo na natin sila natalo na namin sila sa Municipal Trial Court. Gusto pa humirit? Natalo na nga kayo, kakahiya kayo. Abangan na lang nyo kung anong kasunod. Yun na lang po aking masasabi. At siguraduhin natin na hindi sila makakawala. Okay, kapatid, Dennis Kausing. Okay, maraming salamat po. Sige, JJ, magandang gabi. Maraming salamat po.